Alam niyo ba mga kaibigan na mayroong mga sakit na akalain natin ito hindi totoo, ngunit ito pala ay tunay na nangyari sa atin. Ang 5 kakaibang sakit na maaaring ngayon nyo pa lamang ito malalaman. Kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell upang maging updated ka sa mga susunod na video aking i-upload. Pakipollow na rin po ang aking FB page. Maraming salamat po. Number 5. Xeroderma pigmentosum. Ang sakit na ito ay napakasensitibo dahil ang taong meron nito na masisinagan ng araw, ang kanyang balat ay umuusok at maaaring maluto o malusaw na animoy isang vampira na sa pelikula lamang natin nakikita. Ngunit sa totoong buhay, ito ay isang sakit na genetic disorder na nagdudulot ng pagiging sobrang sensitibo sa ultraviolet radiation na mula sa araw. Ang mga taong may XP ay may kakulangan sa enzyme na kailangan upang ayusin ang mga pinsala sa DNA na dulot ng ultraviolet radiation. Dahil dito, ang kanilang balat ay naging sensitibo sa araw at kahit na ang kaunting pag-aalantad sa sikat ng araw ay maaaring magdulot sa kanila ng pagkasira ng balat, pag-usok ng balat, pagkapaso, pagkakaroon ng mga sugat at peklat at maaaring mauwi sa skin cancer. Ang mga taong may XP ay mapapansin na palagi ang balot ang kanilang katawan upang maging proteksyon sa sikat ng araw. Paggamit ng mga sunscreen na may mataas na SPF, palagi ang nasa malilim na lugar at mas pinipili na lamang na hindi lumabas ng kanilang bahay. Ito'y nangangailangan ng regular na pagpapacheck up sa doktor upang maiwasan ang mga komplikasyon. Number 4. Nymphomania. Ang nymphomania ay isang uri ng sakit ng sexual disorder na may labis-labis na pagnanais na may pagtalik sa iba't ibang tao. Kahit na ito'y alam nilang mali, ay hindi pa rin nila kayang pigilan o kontrolin ang kanilang sarili. Kahit pa sila'y may asawa at pamilyado na, ay hindi pa rin sasapat ang kanyang asawa upang punuan ang kanyang ninanais. Kung ang taong may nymphomania, nasapilitan mo itong pipigilan, gaya ng pagkulong sa bahay upang hindi makalabas, sila'y makakaramdam ng pagkairita, hindi mapakali, pagiging mainitin ang ulo, pagka-depress. Maaari nilang saktan ang kanilang sarili at ang paggamit ng kanilang kamay upang mapaligayan nila ang kanilang sarili. Ang mga tao may sakit ng nymphomania ay nangangailangan ito ng psychiatrist, pag-uunawa, suporta at pagmamahal ng kanyang magulang o asawa upang siya ay gumaling. Ito ay may matagal nga lang na gamutan. Number 3. Congenital insensitivity to pain, CIP o pain asthenia. Ang sakit na ito mga kaibigan ay animoy isa kang superhero dahil sa hindi ka nakaaramdam ng kahit na anong sakit in physical. Katulad na lamang kung ikaw ay maiwan ng matulis na bagay, mabalian ng buto o kahit pa ikaw ay operahan ng gising na walang anesthesia ay hindi mo ito mararamdaman o wala kang mararamdamang sakit. Ito ay dahil sa mga mutasyon sa mga gene na responsable sa pag-regulate upang makaramdam ng pananakit. Ang mga gene na ito ay responsable sa paggawa ng mga protina na kinakailangan para sa pag-transmit ng mga sinyalis upang makaramdam ng sakit ang utak. Ang mga tao may CIP ay napakadelikado neto para sa kanilang kalusugan dahil sa hindi sila nakakaramdam ng sakit ay hindi sila nabibigyan ng babala ng kanilang katawan na mayroon na palang problema sa kanila katulad ng mga kakain na nakaalasong chemical ay hindi nila ito mapapansin upang makapagpagamot na maaaring ikapahamak ng kanilang buhay. Ang mga tao may sakit na CIP ay nangangailangan ito ng regular na pagpapacheck up sa doktor. Number 2. Human Allergy Syndrome. Ibig sabihin, sila hindi maaaring mapalapit sa kapwa nila tao, lalo na't kung ito'y mapapadikit sa kanila dahil ang kanilang katawan ay napakasensitibo na sila'y maaaring magkaroon ng mga problema sa balat gaya ng mga sugat o mga butlig sa balat, paghirap sa paghinga, pagsakit ng mga kalamnan at mga kasuasuan at maaaring magkaroon ng problema sa pagtulog at pagkain. Mas pinipili nila manatili sa loob ng kanilang bahay at makipag-usap na lamang sa telepono o social media sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Ang Human Allergy Syndrome ay isang sakit na hindi pa lubos na naunawaan ng mga doktor at mga siyentipiko sapagkat ito ay napakabirang sakit na hanggang sa ngayon ay hindi pa nabibigyan ng malinaw na kasagutan. At ang number 1, Dissociative Identity Disorder, DID o Multiple Personality Disorder, MPD. Ang sakit na ito ay hindi pangkaraniwan na ang nagdadala ay ang kanilang utak. Sila ay may 2 katauhan o higit pa. Kadalasan sila ay nagbabago ng kanilang pagkatao kapag sila ay nakakita ng mga larawang pamilyar sa kanila o mga tunog at amoy na nakakapagpabalik ng kanilang mga alaala. Kung sila man ay biglaan nagbago ng kanilang pagkatao ay sila ay nakakalimot sa mga pangyayari na kung saan sila ay hindi pa nagbabago. Ang kanilang boses, tono,
pagsasalita at accent ay maaari ding magbago na kahit pa ang kanilang pag-uugali. Halimbawa siya ay isang tahimik, matalino at mabuting tao, ngunit kung siya ay nagpalit ng kanyang katauhan ay maaari siyang maging isang mapanganib at maras na tao. Hindi niya maaalala na may kaibigan siyang katulad mo at maaaring hindi niya rin maalala na kung siya man ay may asawa at pamilyado na. Ang ganitong klaseng sakit na meron ang isang tao ay napakadelikado dahil sila ay maaaring makagawa ng krimen na ang kanilang biktima ay walang kamalay-malay sa maaaring mangyari. Hindi rin kaagad ito matutukoy kung dalawa lamang ang kanyang pagkatao dahil maaaring taon pa bago lumabas ang iba't iba niyang mga katauhan na may iba't iba mga pag-uugali. Ang mga tao may ganitong uri ng sakit ay nakakaranas ng hirap sa pagtulog o insomnia na madalas ay binabangungot. Madalas na pagsakit ng kanilang ulo dahil sila ay nakakaranas ng mga alaala na hindi nila naaalala. Matinding stress at anxiety na mapapansin sila ay biglaan na lamang matutulala at nananahimik. Madalas din sila nagsasalita mag-isa na kinakausap ang sarili lalo na't kung sila ay mapapaharap sa salamin. Ang multiple personality disorder ay wala pang malinaw na kasagutan dito ang mga doktor at siyentipiko dahil isa ito sa mga sakit na bihira lamang at hindi pangkaraniwan. Sila ay nangangailangan ng sapat na paggabay galing sa kanilang mga magulang upang maiwasan ang mga posibleng hindi magagandang pangyayari at kinakailangan kumonsulta sa doktor o therapist.